guys! Kamusta kayong lahat? May panibago na naman tayong video. At for today's video guys, sasagutin na naman natin ang isang question ng ating follower sa ating YouTube channel. So yun nga no, sabi niya guys, tinatanong niya kung nung nagpunta daw ba ako dito sa Canada as a supervisor sa McDonald's, ay nag-aral daw ba ako ng French dyan sa Pilipinas. So sagutin natin yung question ni Sir. So, shout out po sa ating mga friends na bagong followers dyan. Thank you so much po. So, ayun na, sagutin natin yung question. Dun sa batch namin guys before, nung bago ko pa lang kayo makapunta dito sa Canada guys, may pino-provide yung agency namin dyan sa Pilipinas na mga teacher or yung parang di ko alam kung school ba yun dito that time na through online siya na tinuturuan kami ng French guys. So may schedule kami doon that time na parang 2 times a week yata or parang everyday. I'm not sure kung everyday siya kasi hindi ako masyadong nag-attend doon guys. So try so try yan guys. Nung nasa Pilipinas ako guys, hindi ako ma-attend ng French class nung dyan sa Pilipinas. Kasi nga may work ako tapos parang basta, hindi ako ma-attend. Bakit ba? Ma-attend ka, mga tries siguro. Mga tries, ganun. Ano siya eh. Nakakahiya. 4 times siguro siya or tries a week. Basta parang ganun guys. Ganun lang siya. Basta yung isang linggo, hindi ko mabubuo yung, yung session. Parang 2 hours yata guys. So, ayun nga guys, no. Pero ngayon guys, dahil nga bago na yung parang may bagong announcement ang government guys na kailangan marunong ka na talaga mag-French kapag dumating ka dito guys. Kasi halos lahat na ng mga papers dito sa mga government, sa mga bank, talagang kapag tumawag ka sa kanila sa customer service ay talagang French na. So, para sa akin personally sir, mas maganda na mag-aral ka na dyan sa Pilipinas kahit basic lang na French. Like yung what, where, when, mga ganon guys. Numbers. Numbers. Kasi guys, yan yung mga importante dito. Though kahit na hindi mo pa naiintindihan yung mga ibang sinasabi nila, pero at least nandun ka na sa part na medyo marunong ka na mag-numbers. Yun kasi yung mga laging ginagamit dito, lalo na kung pagdating mo dito, syempre wala ka pang sasakyan, so magbabas ka. So, kailangan bumili ng bus card. So, kailangan mo talaga ng numbers, ng mga allocation, kung saan banda yan, bla bla bla. So, ayun. Pero, nung sa batch namin guys, nahirapan din ako talaga personally pagkapunta ko dito. So, dahil nga, hindi ko alam yung ibang mga emerald. Dahil nga matigas ang ulo ko guys. Hindi ako nag-a-attend. Wag gayahin. Wag gayahin guys. Wag nyo gagayahin. Maling-mali yun guys. Ako pero, hindi naman ako nag-French siya. Hindi siya nag-French guys. Sila required sila eh. Basta lahat ng pupunta rito na makakatawa talaga. Close work permit, mga temporary. Kailangan marunong ka talaga. Yes guys. So, pero guys, dahil nga marami ng Pilipino dito at marami na din nagbabago, yun alam nyo, yung nagbabago na talaga yung ng government. So, kailangan talaga. Oo, mas mahigpit na compare noon talaga guys. So, magti 3 years na ako dito guys. Pero nakikita ko na yung difference guys ng dati, nung first time ko dito as nung nagdaan. So, nakikita ko na guys kung ano yung difference ng dati, nung bago lang ako dito sa Quebec, at yung ngayon na medyo matagal na ako dito sa Quebec. So, I highly suggest guys na mag-aral ka na ng French or pagtuunan mo ng pansin kahit basic lang. Hindi naman siya yung as in na talagang aaralin mo, pero depende sa'yo kung kaya ng utak mo guys. Pero mahirap aralin ng French guys. So depende sa inyo kung paano nyo aalamin, kung paano nyo pag-aaralan. Pero yun nga, mas maganda na alam nyo na para hindi kayo mahirapan, hindi kayo masya, kasi baka mamaya ma-depress kayo. Kasi nga, alam nyo ba na may mga Filipino din dito na may mga Filipino din dito guys na lumipat na ng ibang province kasi nga parang nahirapan sila sa French, nahirapan sila mag-cope up sa environment dito kasi nga naman, day, pag bumili ka day talaga, sabi ko sa'yo day, dugo ilong mo. Hindi ko alam pero dahil nga nagtatrabaho ako sa restaurant, nagtatrabaho ako dati sa McDonald's, so parang na-expose agad ako dun sa mga language na ginagamit ng mga Quebecois dito. So, hindi na ako masyadong, kumbaga, nag-adjust ako noong una pero
dumaan din ako sa depression, pero hindi naman yung sobrang depressed talaga na ano. Inaral ko din siya, guys. Pero, ayun. Sa may school ka naman eh. Yes. Tapos, nag-aral ako ng French. Dito na, guys. Nag-aral ako ng French dito. Talagang aral. Nag-aral talaga ako, guys. So, after ng shift ko sa McDonald's, pang umaga ako, tapos sa gabi nag-aaral ako, guys. Imagine niyo guys, almost 1 year and a half ko ginawa yun. Para lang matuto ko mag-French. Tapos, nag-ano talaga ako ng oras, guys. Nag-ano ako ng effort. Pero hindi kasi enough yun, guys, eh. Yung effort na ginawa ko, tsaka yung type na itinuon ko dun sa pag-aaral ko, hindi ganun ka-strong. So, ayun. Hopefully, makapag-enroll ulit ako kasi nag-aantay pa din ako, guys, ulit ng update dun sa enrollment ko. So, ayun, guys. Sana makatulong tong video na to. At para dun sa mga papunta dito sa Quebec, Mag-bonjour na kayo sa Pilipinas. yes, mag-bonjour na kayo, guys, dyan. Kasi baka hindi lang bonjour magawa. Baka hindi lang bonjour masabi nyo dito, guys. Iba yung masabi nyo sa sobrang stress nyo, guys. So, pero guys, wala namang bagay o wala namang na hindi nyo magagawa. Pilipino tayo eh. So, kayang-kaya niyan, guys. May stress pero laban lang. So, thank you for watching. Sana nakatulong itong video na to, guys. Have a good day. Bye-bye. Au revoir.